maaga pa lang daw, ikaw nasadlak sa pagtatrabaho. Grade 3, grade 2. Rumaraket ako sa tiyahing ko. Naglilinis ako ng bahay niya. Nag-lightman ka rin daw, at saka nagbabind daw ng mga libro. Libro o bookbinder. Fast food after nun sa convenience store. Pag hindi ako magtrabaho, wala akong pantutusto sa sarili ko. Bakit? Yung parents mo? Hiwalay sila. Palabas nun, sa Channel 2, Mr. Suave. Tapos sabi sa akin nung kaibigan ko, isasali daw ako. Tapos sabi ko, bakit niya ako isasali dyan? Oo. Tingnan niyo, parang mga patapon na yung mga buhay na nandyan. Tapos sabi sa akin, bakit ano ba akala mo sa sarili mo? Tapos cut to, andun na kami sa Manila. So, nanalo ka sa Mr. Suave. Blessing talaga, hindi ko alam talaga na ako yung mananalo. Pinagtripan lang talaga nila ako. Tapos, ang pinaka-big break mo ay yung Kita-Kita. Hindi ka nagka-crush kay Alessandra? Sa nanay niya. Ako na yung kakanta. Sasalang. Sasanang. Tinawag ako. Sabi niya, Kuya Emps, may tumatawag sa'yo. Tapos sinagot ko. Pag sagot kong ganyan, sabi niya, si Inang, naghihingalo. Tapos, hindi ko na naabutan. Meron ata kaming video ng kaibigan mo nung panahon na nag-stalkwa ka. Ha? Hindi boy, magandang buhay sa'yo. Kamusta ka na? Whoopsie! Gulat ka, no? So, basta masaya ako sa nangyari sa buhay mo ngayon, sa karir mo. Super big time. Money, money, money. Dati, ano ba yung kagustuhan mo compared to now? Money, fame. Yun ang... Dati yun. Mm-mm. Pero ngayon parang iba yung pinapakita sa akin. Alam niyo po mga kapuso, season 2 na po ng iListen. Tapos sa buong 2 season ng iListen, talagang laging seryoso yung mga topic namin. Tsaka talagang very inspiring yung mga nai-interview namin. Hindi ko ngayon alam bakit ito yung guest ko. May inspire kaya ako dito? Joke lang. Nakita na ba ako? Nakita na ba? Nakabuton ba? But it's the absolute joy na kasama kita ngayon sa iListen. Ang bagong pogi, Mr. Empoy Marquez. Siyempre, siya lang yung pumalakpak sa sarili. Tsaka ako pumalakpak sa sarili. Wala akong pag-enter, wala. Nandito agad. Ay, ulitin natin. Gusto mo mas maganda? Oo. Anong gusto mong ano? The next generation leading man? Sige. Next generation. Pero leading man na pala ako. Yes, you are. At the moment, leading man. At the moment, Basta, yun na nga intro. Andito na ako, ang leading man, magpakailanman, forevermore, for all generations to come, Mr. Empoy Marquez. Nakadiri. Ang tinatawa-tawa mo dyan. Ay, sorry po. Julius Erman. Julius Erman ang Gusto mo may pangalan gitna mo. ako, diba? Julius Erman. Julius Erman Okay. Shepherd. Kinakabahan ako. Ano ba yun? Don't cabs yourself. Don't cabs. Yeah, huwag Okay. kang kabahan. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Natatawa na kaagad ako. Huwag kang Tinitingnan ko pa lang ikaw. Hindi, pero nag-research talaga kami tungkol sa'yo. Oh, Okay. Sino nagsulat niyan? Ano ba yung meron yung kanuna to at nawala ko, ha? Lagi bang masaya ang buhay ni Empoy Marquez? Masaya. Every day is happiness. Oo, Dapat. pero balita ko, parang maaga pa lang daw, ikaw nasadlak sa pagtatrabaho. Oo, dati. Kasi migising ako ng 5 a.m. kaya maaga. Hindi, nung Ano ba? bata ka pa lang daw. Anong bata? Yes, oo. Yung Parang grade 6 ka pa lang daw. Nagtatrabaho ka na. grade 3, grade 2. Anong trabaho mo nun? Rumaraket ako sa tiyahing ko. Naglilinis ako ng bahay niya. Para maglinis? Para maglinis ako bahay niya. Ikaw mag-anak mo naman
yun eh. Bakit ka pa humingi ng bayad? Matapang hiya ako. Ano yung matapang yan? Makapal ang mukha ko. Ah, makapal ang mukha mo. Hindi, Okay. I mean, meron kasi kung ang tawag doon, dream na relo nung bata ako. Mhm. Sa gilid ng simbahan sa Baliwag, Bulacan. Gustong-gusto kong bumili nun. Oo. Nakiusap ako sa tiyahin ko na gusto kong mabili yon. Kaya sabi niya, Magtrabaho ka. maglinis ako Okay, ng, okay. ng bahay nila. Ganun. Okay. Tapos nagsisweldo ako nun, 10 pesos a day. 10 pesos a day. Oo. So, nabili mo naman yung relo? Nabili ko, 110 yung relo. 100. Ang mura. Mura lang talaga siya Oo. nung araw pa yan. 90s, nung 90s. Okay. Hindi ko makalimutan yun kasi yun yung isa sa pinakamagandang memory nangyari sa akin. Pero bukod doon, naging tindero ka rin daw ng mani. Yung mani naman, yung nanay ko kasi, gumagawa ng mani, Oo. tapos gumagawa rin ng pastillas. Mm-mm. Kaya, pag gumagawa siya, pinapatinda niya sa mga pinsang ko. Mm-mm. Pero ako yung pinakabata at that time, tsaka yung mga kapatid ko, Mm-mm. nagtitinda ako sa loob ng classroom. So, hindi naman pala talaga, parang pastime mo lang to. Yes, oo. Okay. Nag-lightman ka rin daw, nagtrabaho sa convenience store, Yes. nag-service crew, at saka nagbabind daw ng mga libro? Libro, bookbinder. Bookbinder. Sa Bulacan din yan, sa Baliwag din. Oo. Bakit ang dami mong racket? Magkakaiba ng year. Mm-mm. Bookbinder, yung sa mga wedding, sa mga Oo. debut. Tapos sa... Bakit? Ba't kailangan kumita? Nangungupahan kami noong time na yun. Extra income din. Extra. Parang after kong ng high school, Oo. gusto kong ma-experience mag-work, magtrabaho. Ayokong manghingi sa parents, sa magulang, something ganyan. Para independent ba akong tawagin. And then, following years, nagtrabaho ako dun sa fast food, dun sa yung buntis na bubuyog. Oo. Doon. Oo. Tapos, after nun, sa convenience store, Oo. Numero yung pangalan. numero yung pangalan. Tapos, kaya naman ako nagtrabaho doon is graveyard yung pasok ko. 10 p.m. to 6 a.m. yung pasok. Tapos 7 o'clock in the morning, Pasok ko sa pasok school. ka na sa high school, Hindi, college. sa college. College. Kailan ka natutulog? Pagka gusto lang nila. Nino? Hindi. Walang tulog nun. Kasi nga, Bakit? nagawa ko yung mga mga moment na yun. Nung time na college ako, pag hindi ako magtrabaho, wala akong pang-aaral. Pantutusto sa sarili ko. Bakit? Yung parents mo? Hiwalay sila. Ilan taon ka lang nung naghiwalay yung parents mo? Naghiwalay sila siguro, grade 4, grade 5, mga ganyan. Ang bata mo pa. Bata akong time na yun. So, sino nagpalaki sa'yo? Sila din naman, pero, hiraman, parang gano'n. And then, lola ko talaga. Anong naging impact sa'yo nung paghihiwalay ng parents mo at grade 4? Malaki, kasi parang every time na nakikita ko yung mga kaklase ko, mga kalaro ko na kumpleto yung pamilya nila, parang lagi kong nare-remind sa isip ko na bakit kami hindi kumpleto? Diba? Bakit sila, something ganyan, may ganyan. Pero hindi naman ako nainggit. Nirespeto ko yung yung mga parents ko kung bakit Yung sila decision nila. Yes, so yeah. Oo. So, mas close ka sa lola mo? Pare-parehas naman sila, pero siguro yung maraming mga years lang nakasama ko yung lola ko. At yung mga kapatid ko, kasama namin lola ko. At So, paano yun? Kailangan mong mag-ambag sa income ng family. Kaya ka nagtatrabaho. may ganun na rin, pero hindi ganun kalaki yung income. Mm-mm. Pero praise God. Kasi yung lola ko, mayroon siyang pensyon. Veteran or SSS something ganyan. Kasi yung partner niya, yung lolo ko, is sundalo nung araw. Mahirap bang pagsabayin yung pagtatrabaho tsaka pag-aaral? Mahirap. Mm-mm. Kasi, papasok ako talaga sa school na wala talaga akong tulong. Oo. Tapos nakikinig ako sa ganyan sa professor ko. Mm-mm. Hanggang sa nakakatulog, naging giraffe pa nga ako nun eh. Naging ano? Giraffe. Giraffe. Nakagano. Bakit giraffe? Yung tulog ko talaga nakagano na ako, talagang Okay. Siyempre, di ba, pag ka-college ka. Mascom ako nun yung time na yun. Mascom. Okay. Mascom. Tapos, Hindi ka nahuli ng teacher? nahuli nga ako. Ayun, nahuli ka. Nabalibag nga akong eraser eh.
Tinapunan ka ng Oo, eraser. kasi Okay. nga, yung mga kaklase ko, mahaharot. Tinuturo ako. Oo, ginaganon kasi ako. natutulog ka na. Natutulog ako. Ano sinabi ng Sabi, teacher? Mr. Marquez, sabi nga. Tapos pag ko, ang lapit na nung eraser, bag dito. Tapos, Pero love ko yung mga yan. Kinausap ako Oo. sa may office. Ba't daw ako laging Puyat. Puyat. First subject of the day, yung ano ko pa, pinaka-major, Mm-mm. ang pinapasukan ko. Yun, in-explain ko sa kanya na, Sir, kung hindi po ako tatrabaho, convenience store, something ganyan, wala po akong pantutustos na pangmatrikula, Mm-mm. pangbaon. Mm-mm. Kaya nagawa ko po yun. Kaya naunawaan nila noong time na yun, sobrang ano nila, Understanding. naunawaan nila. Hindi sila yung pinagalitan nila ako, Mm-mm. something ganyan. Mm-mm. So, Yung time na paano? yun, Pinagbigyan ka nila? pinagbigyan nila ako. Tapos hanggang sa nag-decide na ako na work na ako. Tumigil ka sa Tumigil pag-aaral? ako sa pag-aaral. First year, college. Tapos hindi mo na natapos? Hindi na natapos. Undergraduate ako ng freshman na mass comm. Nire-regret mo ba yun? Oo, kasi pangarap ko talaga yun. Pangarap kong actually ang pangarap ko. Lepat kayo dito guys para marinig niyo. Mm-mm. Secret natin to? Oo. Secret. Ang pangarap ko nung araw, Oo. gusto kong maging DJ ng radio station. DJ ng radio station. Oo, kaya ako nag-mass comm. Yun Barangay LSFM, Empoy Marquez, nag-a-apply po sa inyo. fan ako ng isang frequency ng FM. Mm-mm. Lagi kong napapakinggan yun. Ano So, to? NU 107. So, gusto mo maging DJ Oo. hanggang ngayon? Siyempre, naiba na yung ko. Gusto ko na astronaut ngayon. Paiba-iba tayo ng mood, siyempre. Mag-stick lang tayo sa isa? Miss Cara? Astronaut talaga. Oo naman. Di pa ako napagkarating outer space. Pool na lang dito sa Bloomingtreet. Okay. So, wala ka nang balak ipagpatuloy yun? Ang pag-aaral? Oo, Pero, meron. Pagka nagkaroon ng time, pagka yung something ganyan. So, nung tumigil ka sa pag-aaral, saan ka napunta? Ano? Saan ba? Saan ka napunta? Naging stokwa ako. Stowaway. Yes. Ah. Doon ako lagi nakatira sa mga iba't ibang mga bahay ng mga kaibigan ko. Naging tambay ka, gano'n? Yes. Bakit? Ayaw mo Kasi umuwi sa banda, bahay? Banda nung araw. Ayaw mo umuwi sa bahay ninyo? Pauwi-uwi. So, pauwi-uwi ako sa bahay. Pero mas more on, yung time ko, nandun ako lagi sa mga kaibigan. Kasi naging roadie ako ng banda nung araw. Sa Bulacan, sa Escabeche, yan. Okay. Tagabuhat. So, ng parang yan, sa mga- nagtuloy-tuloy na hindi na ako mag-aaral, tapos barkada na lang muna, gano'n. Barkada na muna. O, yung time na yon nakatira ako sa isang kaibigan. Mm-mm. Kaila Atan yun. Yung Oo, kaibigan oo. ko si Atan. Yan sila. Mama Melo, si Bitoy, tsaka si August na yung mga kaibigan. Nung sa sala, palabas nun, sa Masayang Tanghali Bayan, sa Channel 2 dati. Oo, MTV. MTV. Oo. Mr. Suave. Tapos sabi sa akin nung kaibigan ko, maligo na daw ako. Bakit? At isasali daw ako. Ha? Tapos tawa ko ng tawa. Sabi ko, Bakit naman nila naisip na isasali ka sa Mr. Suave? hindi ko nga alam eh. Tapos sabi, May bigote ka na nun. meron. Yun. Pito pa lang. Siyempre, Ngayon, ilan na? Lika bilangin natin. 434. Hindi, pero may ganyan ka ng bigote nun. meron na. Pwede. Kaya nga Mr. Oo. Suave. Oh. Tapos sabi ko, bakit niyo ako isasali dyan? Oo. Tingnan niyo, parang mga patapon na yung mga buhay na nandyan. Tapos sabi sa akin, bakit ano ba akala mo sa sarili mo? Tapos, cut to, andun na kami sa Manila. Sakay kami, papunta rito, Mm-mm. sa May Cubao. Mm-mm. Ang una namin napuntahan, GMA. Pinagtanungan namin, gwardiya ng GMA, kung saan papuntang ABS. Tinuro naman, hinatid kami ng gwardya. Ang bait ng gwardya. Iniwan ng gwardya yung Trabaho duty niya? Hinatid kami doon, naglalakad kami. Siguro natanggal sa trabaho yun. Hindi, may payong pa nga eh. Ang bait ng gwardya. Ang bait ng Shout out gwardya. sa'yo kung sino ka man. Oo. Pangitain yun na Pangitain. eventually magiging bahagi ka ng GMA. Sino pangit? Basta hindi ako. Oo nga, yun nga. Totoo, di ba? Naging parang, stepping stone. Oo. So, nag-apply ka doon sa Mr. Suave. Natanggap ka sa audition. Hindi nga ako natanggap ng audition. Bakit? 32 kami nag-audition, hindi ako natanggap. Oo.
ano kami, sabi ko sa mga kaibigan ko, Uwi na, oo. ganun, uwi na kami. Tapos yung kaibigan kong si Atan nga, Mm-mm. sabi niya, makulit. Niluwas pa rin niya ako para akong aso, no? Niluwas ako na. Nag-audition ka Invitation ulit? na naman. Grabe fighting spirit Tapos, mo, ah. Hindi na naman ako natanggap. Tapos, Pangatlong beses. Poy, ito, huling pera namin ni Penpen to. Kapatid niya, Penpen pangalan. oo. Eh, yung mother niya nasa Japan. Oo. Si mama, magpapadala next week pa. Pero, ito, naniniwala kasi ako na ikaw mananalo dyan. Bakit ganun na lang yung fighting spirit ni Atan? Hindi ko nga alam talaga sa kaibigan ko na yun kung bakit ganun yung fighting spirit. Pero ang sinabi niya kasi, patapon na raw yung buhay mo. O, di ba? Dinaw niya, tapos inap niya. Inap niya, tapos dinaw niya. Pero nung time na yon, pakiramdam mo, parang wala nang direksyon yung buhay mo. Oo, sobrang wala na talaga. Kasi, every morning, pagising ko, ganun, ulit-ulit nangyayari. Mm-mm. Sa bahay niya, o sa bahay namin, ganyan. Bakit umabot sa ganung point? Meron ka bang hinanakit kaya mas gusto mong magtambay-tambay na lang, ganyan? Wala eh. Wala akong hinanakit sa kanila sa Pamilya mo? family. Oo. Ganon yung system namin nung time na yun. Na ano? Yung magkakahiwalay kami. And looking back, meron ka bang pagsisisi or if you were going to do something else, kunyari mauulit yung buhay mo, pagdadaanan mo ba ulit yon yung panahon na stalkwa ikaw? Oo naman. Pagdadaanan mo ulit? Oo, Kasi masarap Kasi- yung journey na ganun. Na yung pinagdaanan ko. Na-enjoy ko siya eh. Hindi ko siya masasabing ayoko na siyang balikan. Dahil dun sa pagiging Down na down ka? down na ganun nung araw at stalkwa ako nung araw. Marami kong na-experience at marami kong natutunan sa lahat ng paglalakbay ko dun sa moment na yun. Na naging ambag sa pagkatao mo ngayon? Yes. Kumbaga parang naging ano yung tawag? Hagdan. Stepping stone. Oo, naging hagdan ko sila. Kung saan naman ako nandun ngayon. Ganun, parang ganun. Meron ata kaming video ng kaibigan mo eh. Nung panahon na nag-stalkwa ka. Ha? Wait lang. Kilala mo ba to? Parang John. Wait lang. Oo, sa Escabeche. Ay, mga kumpare ko yan. Kumpare Wait lang, sino ay, ikaw, no? O, sabi pa nga, be. Tingnan natin, My anong friend, sasabihin niya? Kapatid Boy, magandang buhay ko. Kamusta ka na? Dali kolektibo yan. Gusto ko lang magsasabi na memories na pinagsaluhan natin nung kabataan. Diba? Sobrang sa akin, baon-baon ko lagi yun. Gintong alaala yung mga pinagsaluhan natin. Katulad rin nung palagi kong sinasabi sa'yo, palagi mong iingatan kapatid yung sarili mo, mamahalin mo yung sarili mo. Magdasal, at saka takits tayo sa alignment na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, man. More blessings and love sa'yo, kapatid. John. Kumpare ko. Ano, Gintong alaala raw. Gintong alaala. Ang talinhaga nung ang lalalim din nung Tagalog nito. Hindi, yun din naman yung sinabi mo eh, di ba? Na Oo, eh. babalik at babalikan mo yung journey na yon. Yes. Kahit malungkot, maraming natutuhan. Di ba yun naman yung importante sa buhay? Di ba? Matatalo ka minsan, pero hahanap ka ng reason kung bakit panalo pa rin kahit na pakiramdam mo talong-talo ka na. Di ba? So, ito si John, ano mo siya? Kumpare, tas kasama ko sa banda, sa Escabeche. At isa rin siya sa nung mga sumasali ko ng contest noon. Isa rin siya sa nagbigay sa akin ng susuotin ko nung grand final. Nung grand Talaga? final pala sa kanya galing yung grand final ko na damit. Talagang tinulungan ka nila. Yes, lahat sila. Yung iba nasa ibang bansa na, ganun. Mula sa sapatos, sa medyas, sa mga susuotin, Oo. mga ganyan. Eh, yung brief mo? Brief ko? Oo. Wala akong brief. Ano ba? Bakit? Ang sakit nun Tatawa- sasayaw ka. Ha? Sakit nun sasayaw-sayaw ka. Okay lang. Ang sarap kaya magkaroon ng hadhad. Hadhad, iba yun. Sa ganun ba nakukuha yun? I mean, sometimes. Okay. Pero Pero, kailan mo nakausap to? Tsaka yung parang nasa kwarto lang tayo. oo. Kasi parang John. Oo. Hirap niya rin mahagilapin. Sikat na yan, mga ano yan. Ito pa, may video para sa'yo, oh. Oh, Bukod shucks. kay John, Oh. ito pa yung isa. Oo nga, si Putsi.
Utsi! Ano, gulat ka, no? So, basta masaya ako sa nangyayari sa buhay mo ngayon, sa karir mo, tsaka good health, ingatan mo yung kalusugan mo, yung pamilya mo. Siyempre, huwag mo makalimutan si Lord. Andito lang ako lagi sa bahay namin. Text mo lang ako, PM mo lang ako. Yun lang, bye-bye. Best friend ko. Utsi! Bets, bakit footsie ang tawag sa'yo? Putsi yung tawagan namin. Nung time na nag-start ako, magkasama kami sa boarding house dito. Mm-mm. Tapos, yung may-ari nung boarding house, Putsi pangalan. Okay. Kaya Kaya, yun ang tawagan niyo. Tawagan namin Putsi, si Jaire. Footsie. And then, kapatid siya ni pastor namin sa church. So, kasama mo ngayon siya sa church? Sa church, yes. So, hanggang Yun ngayon, na di rin mo sila sila. nakakalimutan? Love you guys. Nandito sila sa puso ko lahat. Pero sobrang busy lang namin lahat. Kaya madalang kami magkita-kita. Mm-mm. Pero hindi ka nakakalimot kahit sikat na sikat ka na. Hindi. Lagi ko silang kasama sa paglalakbay ko lahat. So, nanalo ka sa Mr. Suave. Paano ka nanalo? May binayaran ka ba? Sinuhulan? Joke lang. Hindi. Paano ka nanalo doon? Hindi ko rin nga alam. Blessing talaga. Hindi ko alam talaga na ako yung mananalo. Pinagtripan lang talaga nila ako, Miss Cara. Nung time. Pero naiisip mo ba nung time na yon na nakakatawa ka at pwede kang maging komedyante? Kaya nila akong kaibigan kasi gusto nila akong kasama lagi. Dahil nakakatawa daw ako. Masarap daw akong kasama. At saka, Oo. since elementary, high school, college, napansin din niya ng mga teacher ko tsaka mga kaklase ko na Nakakatawa ka. meron akong ganun. May time na ako mag-isa lang sa bahay, humarap ako sa salamin. Mm-mm. Pagharap ko sa salamin, Natawa ka. natawa talaga ako. Go back to your country and wash your face anymore! Tapos, ang pinaka-big break mo ay yung Kita Kita. Yung movie na yon. Oh, yeah. Kasama mo si Alessandra. Alessandra, si Oo. Alex. Hi, Alex. Oo. Di ba kayo nagkaroon ng relasyon ni Alex? Meron din. Ano? Naging yaya ko siya for 1 month. Hi, Lex. Love you. Ano, hindi ka nagka-crush kay Alessandra? Hindi. Hindi. Sa nanay niya. Ang ganda na nanay ni Alex. Pilipinang-Pilipina. Okay. Yung beauty ng nanay niya sa face and inside And the heart. si Alex ata ang nagka-crush sa'yo, no? Sabi ko ibaling niya sa cameraman pero ayaw naman niya. Kumusta yung experience sa pag-shoot ng Kita Kita? Masarap. Sobrang saya nun. That was a year of 2016. Mm-mm. First time ko kasing makatrabaho si Alex. Lahat ng labas niya, di ba? Parang super, anong tawag dun? Kontrabida. Pero sobrang galing yung artista. Sobra, Oo. Mabait pala siya. Hanggang until now, magkaibigan kami. Kataon lang kasi umambon. Nako, walang kinalaman na ulan. Wala pa ulan nung niluluto. Tama mo, pinagmamalaki ng Bulacan yan. Ako lang nagmalaki ni Rin. At ngayon, ang dami mo ng proyekto, ang dami. May libro ka pa, di ba? Yes. Oo. Bakit nakakakiliti ang Ang bigote? bigote, oo. Ano ba ang sagot doon? Hindi ko nga rin alam. Pinagtripan rin nila Libro ako mo dun. yun eh. Yun nga. Hindi mo alam yung sagot? Ikaw Siyempre, nagtanong? nakakakiliti means is, funny. Meron akong nabasa na interview sa'yo na yung isa sa pinaka malungkot na bahagi raw ng buhay mo, yung pumanaw yung lola mo. Oo, yun. Nasa trabaho kasi ako nun eh. Birthday ni Mega, Sharon Cuneta. Megastar. Yes. Invited ka. Oh, yes. So, hindi ko nga, isa pa si Mega, pinagtitripan din ako nun eh. Pagka, lagi ako ni-invite. Okay. Kasi nga, namatay yung isda niya, hawid ko daw. Goldfish? Hindi, arwana. Parang ganun. Okay. Tuwa naman ako. Siyempre, megastar yun, di ba? Nakikita ko. I can see it. Okay. Tapos, yun na, yung time na yun. Nasa ospital lola ko, sa Araneta Coliseum. Kakanta kami sa stage. Oo. Magkakasunod na yan. Si Direk Jose Javier Reyes, Albert Martinez, Agamulak, Fanny Serrano. Grabe, bigatin yung mga kasama mo. Yes, Bayani Agbayani. Tas ako yung huli. Oh. Bago ako lumabas, PA ko, tinawag ako. Oo. Sabi niya, Kuya Emps, may tumatawag sa'yo. Poy, asan ka ba? Si Inang, naghihingalo, ganyan. Walang bukang bibig, kundi ikaw, asan ka daw? Ganun. Sa ospital kasi. Turn ko na eh. Ako na yung kakanta. Sasalang. Sasalang. Tapos, parang, nablangko ko. Parang, nung time na yun, sabi ko, oh shucks, wait lang. Asa trabaho ko. Parang, yung mic binigay sa akin. Yung bang nag-aagaw yung ko, yung isip ko dito sa lola ko na nasa ospital. Tapos binigay sa akin yung mic. Ako na yung kakanta. Ang kanta nun is, Whenever I call you friend, I begin to think.
kumanta, yung mga tao, naghiyaw-hiyaw. Hindi mo pa pwedeng ipakita yung ano mo, lungkot mo. Masaya ako na napasaya ko si Mishawi, pero hindi nila alam yung laman ng puso ko nung time na yun. Kaya nung nalaman niya yun, talagang niyakap niya ako na nagkita kami. Kailan ka umiyak? After nung kanta, hindi na, bumeso lang ako, tas diretso ako, takbo na ako. Pumunta ako sa CR, tas iyak ako ng iyak sa CR. Naabutan mo pa yung lola mo? Uwi na ako nun, hindi ko na pinirmahan yung pink slip. Diretso na ako. Tapos, hindi ko na naabutan. Hindi mo na naabutan? Hindi na. Ang lungkot. Pero, the show must go on. Yeah. Let's be positive ourselves. Baby. Alam mo, Freddy, Paano ang sikreto ng pagiging isang mahusay na komedyante? Organic eh. Organic yung... Actually, hindi naman siya pinag-aaralan. Nasa personalidad. Natural lang. Yes, natural. Natural lang. Natural lang. So, dapat totoo ka lang sa sarili mo. Yes. Oh. Sa lahat ng mga nakakasalamuha mo, nakakausap mo. Ayun. Anong pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang komedyante? Pagpagod, pero kailangan mo pa rin patawanin yung paligid. Pag malungkot. Nakikita mo yung yung paligid mo, family mo, mga kaibigan mo, televiewers mo. Pero kailangan mo pa rin. Kailangan pa rin, yes. So, anong ginagawa mo pag ganun? Pag may mga panahon na malungkot, katulad nung namatay yung lola mo, tapos kailangan magpatawa pa rin. May switch na lang sa utak mo na, mamaya na ako malulungkot, ganun. Kailangan, waging, ang tawag doon, professional. Kailangan professional. Professional sa lahat. Maraming mga malulungkot ang buhay. Kapag, I'm sure mga kaibigan mo minsan malungkot ang buhay. Sa'yo siguro lumalapit para mapasaya naman sila. It's a blessing kasi na ako yung tatawagan nila. And what do you tell them? Ano sinasabi mo? Kinakausap ko sila na about dun sa istorya ng buhay ko na wag silang sumuko sa mga struggle, mga problema. Na ako yung mga pinagdaanan ko sa buhay, something ganyan. Kumbaga, ini-encourage ko yung paligid ko na patuloy pa rin ang buhay. At hindi natatapos sa pagsubok yung buhay. Yes. Pagka maraming pagsubok, mahal na mahal ka ni God. It's a test para pagtibayin yung faith mo sa Kanya. Oo nga, no? Yes. Pag mas maraming pagsubok, mas titibay ka. Yes. Therefore, mas mahal ka ng Panginoon. Tama nga naman. Meron ka pa bang hinihiling sa career mo pagkatapos ng mga na-achieve mo na? Iba na ngayon yung kagustuhan ng isang ako. Parang para sa akin. Dati, ano ba yung kagustuhan mo? Tas compared to now? Dati, Kumita lang basta. money, fame. Yun ang Dati yun. Yun ang mission mo. Yun yung mission. Pero ngayon parang iba yung pinapakita sa akin. Ng Panginoon. Ano na ang hinahangad mo ngayon? Provision. Yung provision niya sa akin. Ang dami ko na kasing, dami ko nang pinagdaanan. Parang roller coaster niya, dinaan niya ako sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Na nga, yung nakwento ko yung lola ko. Pero, parang kinakausap niya ako through prayers. Gumagamit siya ng tao. Yung profession mo, binigay ko sa iyo yan. Pero hindi ikaw ang tunay na sikat. Gusto kong ma-discover mo kung ano yung tunay na trabaho. At ang tunay na trabaho ay ang ipakilala mo ako sa mga tao. Ang ganda. Ang sobrang masasabi ko, sobrang blessed ako kasi yung family ko, nasama ko na sa church before.
Pero ngayon, bumabalik sila. And then, kahit hindi nila ako nakakasama sa pag-church sa Bulacan din, nakakapag-connect naman ako every Sunday dito sa Manila, which is somewhere in Pasig, Ortigas, nakakapag-church. Ano yung trigger kung bakit biglang naisip mo hindi money at hindi fame ang tunay na misyon sa mundo? May mas malalim na misyon. Ano yung trigger para kilalanin mo ulit yung Panginoon? Lahat ng tao, kailangan nilang ma-discover sa sarili nila na walang kwentahan lahat ng bagay dito sa mundo. Malulungkot ka dyan, iiwanan ka ng mahal mo sa buhay, i-decline ka ng tao, pagtatawanan ka, kukutsain ka, mga paligid mo, mafe-fail ka dyan. Pero one thing, si God, pag tinakbuhan mo, lagi siyang naka-ready para akapin ka. Kung ano man yung mga pagsubok na dinaanan mo. Lahat ng kasalanan ginawa mo, Yes. Nandyan siya ihingi lagi. mo ng Nandyan siya tawad, lagi. makikinig Nandyan siya sa'yo. Yes. You're happier now. Yes. Mas happy ka ngayon. Yeah. That's good. So halos lahat ng yung mga kaibigan mo from way back na binubuhat ka nila, Yes. kasama mo na rin sa simbahan ngayon. Yung mga iba, kaya Talaga. happy. Na-realize mo ba na nung panahon na inaakay ka ng mga kaibigan mo, binibilan ka ng damit, pinapag-audition ka, yun yung paraan ni God. Sila yung ginawang angels and instrumento ni Yes, God. oo. Para mahanap mo yung tunay na mission mo sa mundo. Yes, tama. Para maging Mga Empoy Marquez kaibigan ka. ko. Oo. Tama. Galing, no? Galing ni Tama. God, no? Amen. Sobrang hindi ko akalain. Akala ko tatawa lang ako ngayong araw na to. Hindi. Sorry na ako. Guys, sorry. Nagkwento lang talaga ako ng real story sa buhay. Thank you. Yeah. Salamat, Empoy. Thank you very thank much. you. Thank you. Thank you. Mare. Thank you. Thank Tama you. po yung sinabi ni Empoy. At the end of the day, all of this is temporary. Money is temporary. Fame and popularity is temporary. Our careers are temporary. Pero may isang bagay na constant and permanent, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. At hindi niya tayo iiwan. Roller coaster man ang naging buhay mo, katulad ng nangyari kay Empoy, He's always there. Thank you, Empoy. Thank you for making us happy and for making us laugh. But more than that, for the inspiration. Kasi may inspiration. Marami kaming natutuhan sa buhay mo. Thank you. Salamat. Can I hug you? Yeah. Thank you. Klase.